Sa oras na ito, mga kaibigan at mga kapatid, gusto ko pong ipakita sa inyo kung paano ipaliwanag ni Mr. Kibuloy yung tungkol po doon sa pagiging isa lang ang Diyos at hindi po ito tatlo gaya ng sinasabi ng iba, mga kaibigan. Para kay Kibuloy, yung anak na si Kristo ay siya rin yung ama na nasa langit. Yun po yung kanyang paliwanag, mga kaibigan. At kung paano iisa, ito, pakinggan po natin kung paano niya ipinaliwanag doon po sa nagtanong sa kanya, mga kaibigan. Another question, Pastor. Pastor, magtatanong lang sana ako, marahil ito rin ang gumugulo sa isipan ng nakararami lalo na sa mga naniwala sa tatlo ang Diyos na gaya ko. Sino po ba ang tinatawag na Ama ni Jesus Christ kung totoo nga po ang inyong sinasabi na siya at ang Ama ay isa? So tumatawag siya at nanalangin sa sarili niya. Makipaliwanag naman po, Pastor. Maraming salamat po. So yun po, mga kaibigan, ang tanong kay Mr. Kibuloy. I-interrupt ko lang po sandali. Makinig po kayong mabuti, pakinggan po ninyo mabuti kung ano po yung sagot ni Mr. Kibuloy doon po sa tanong na kung sino yung ama ni Jesus Christ na kanyang dinadasalan, mga kaibigan. Narito po ang sagot ni Kibuloy. Kung hindi siya nagkatawang tao, malilito ka. Pero nung nagkatawang tao siya, hindi ka na dapat malito. Yan ang ini-explain ko matagal ng panahon. Ang answer sa tanong mo ay ang John 1:1. Ayun. In the beginning was the Word. The Word was with God and the Word was God. Yun ang sagot sa tanong mo. The Word was God. Pansinin nyo gusto ko lang ipapansin, mga kaibigan, yung sagot ni Kibuloy, the Word was God. Ibig sabihin, para kay Kibuloy, yung salita, yun po yung Diyos. Yun po yung Ama, mga kaibigan. Word was God. So, ang Diyos, Espiritu, meron siyang salita. Ikaw at ang salita mo, ilan kayo? Iba, dalawa kayo? Sabi ko, hindi, isa lang kayo. At ang diferensya natin sa Diyos, ang kanyang salita ay nagkatawang tao. Diba? Kita mo? Ang salita niya ay nagkatawang tao. So kung nagkatawang tao yung salita, kasi iba yung Diyos sa atin, mga kaibigan, kasi meron tayong salita, pero tayo din daw yon ayon kay Kibuloy. Ngayon, pero ang Diyos daw ay iba. Ang pagkaibahan daw natin sa Diyos, yung kanyang salita, nagkatawang tao. Kung mag-isip lamang po kayo, mga kaibigan, kung ang Diyos ay nagsalita, ibig sabihin, yung kanyang salita, ayon kay Kibuloy, yun daw yung nagkatawang tao. So kung titignan natin ang logic, mag-isip lamang po tayo, kung tayo bilang tao, masasabi pa ba natin na yung salita na nagkatawang tao, yun pa rin yung nagsalita, mga kaibigan? Tuloy natin. Pero siya rin yun. Yun. Nagkatawang tao lang. Kasi noon, nagsalita, hindi mo nakikita eh. Naririnig mo lang. Ngayon, nakikita mo na. Pero siya. So para kay Kibuloy, mga kaibigan, yung salita na nagkatawang tao, siya rin yung nagsalita. So lumalabas, kung ito sana yung salita at ito'y nagkatawang tao, pati yung nagsalita nandun na doon sa nagkatawang tao. So ganun ang pinapalabas ni Kibuloy, mga kaibigan. Yung nagsalita, yung kanyang salita, nagkatawang tao, pati yung nagsalita, siya rin yung nagkatawang tao. Ganun ang lumalabas sa paliwanag ni Kibuloy. Ewan ko, mga kaibigan, kung nakukuha yon yung gusto kong i-point dito, pero patapusin muna natin. Kaya sa kanyang pagkatao ngayon, pwede siyang tumawag na Ama kasi ang gumawa ng kanyang katawan, yung Diyos. O di iba na, mga kaibigan, no? Sa aking pagkaunawa, sa kanyang sinabi, kaya tumatawag yung anak sa Ama, kasi nagkatawang tao. So ibig sabihin, iba na yung nagsalita, na yung kanyang salita ay nagkatawang tao,
iba na yung nagkatawang tao doon sa nagsalita. Yun ang pagkaunawa ko, mga kaibigan. Pero para kay Kibuloy, yun din yun. Nasa sa inyo na, mga kaibigan. Tuloy natin. Gumawa ng katawan na yon ang Diyos. Sino gumawa? Na walang iba kundi ang kanyang salita. Yun. Para matahanan ng kanyang salita na siya ring Diyos. Kung mag-isip lamang po kayo, mga kaibigan, ay talagang iba yung nagsalita doon sa salita na nagkatawang tao mga kaibigan? Hindi yung salita na nagkatawang tao, siya rin yung nagsalita. Makukuha nyo sana yung point. Kita mo na? Kaya sinabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Yun. Sapagkat ako at ang Ama ay iisa. Kayong matitigas ang ulong mga tatlong Diyos, ayaw talaga yung unawain. At pinaniniwalaan niyo si Athanasius kaya nga dumarating ang judgment sa inyo So ayan po mga kapatid, ang paliwanag ni Mr. Kibuloy doon po sa nagtanong na kung sino yung Ama ng Panginoong Jesucristo na dinadalanginan niya. Maliwanag po yung ating napakinggan sa kanyang video na yung salita daw ng Ama o ng Diyos ay nagkatawang tao at siya rin daw din yon. Pero kung i-analyze natin, kukunin natin ng logic mga kaibigan, may nagsalita at yung kanyang salita na isinalita niya, yun po yung nagkatawang tao. So, nagkaroon ngayon na tinatawag na anak. Pero, mga kapatid at mga kababayan, kung yung nagsalita ay siya rin yung salita, ang tanong, sino ang naiwan sa langit na nagsasalita noong ang Panginoong Jesucristo ay nandun sa tubig ng Jordan? Mga kapatid, kung siya rin yung salita na nandun doon sa laman at yung Ama ay siya rin yun, tanong, sino yung nagsalita doon po sa langit noong ang Panginoong Jesucristo ay nasa tubig ng Jordan? Basahin po natin dito po sa Mateo Kapitulo 3 sa versikulo 16. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig. Si Jesus nagbautismo, nandun sa tubig. Si Jesus, yung anak. Umahon doon sa tubig si Jesus. Pagdakay umahon sa tubig at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababa tulad sa isang kalapati. So, noong si Kristo nasa tubig ng Jordan, nung natapos siya ay nagbautismo, umahon sa tubig, nakita ni Kristo bukas ang langit, mga langit. At mula sa langit na bukas, bumaba ang Espiritu Santo. Ibig sabihin, yung nasa tubig ng Jordan na si Kristo, iba yung bumaba mula sa langit na bukas. No? At lumapag sa kanya. Lumapag yung Espiritu Santo na katulad ng isang kalapate, bumaba sa kanya, lumapag. 17. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit. So may tinig, may nagsalita. Saan ang galing? Sa tubig ng Jordan? Hindi. Saan? Doon sa nakabukas na mga langit. Doon nang galing yung tinig. Ano sabi yung tinig? Na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak. Sino tinutukoy? Si Kristo. Na siya kong kinalulugdan. Na siya kong lubos na kinalulugdan. Saan nang galing yung tinig, mga kaibigan? Doon sa bukas na langit.
na doon din nanggaling yung Espiritu Santo na pumasok o lumapag sa Panginoong Hesukristo. Dito pa lang mga kaibigan, makikita na natin na iba ang Panginoong Hesukristo doon sa Ama. Iba. Sa John chapter 10, sa verse 27, ganito po ang mababasa. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Si Kristo pong nagsasalita dito. At sila'y aking nakikilala. At sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ayon kay Kristo mga kaibigan, yung mga tupa raw o mga Kristiyano, hindi daw kayang agawin sa kanya ang mga tupa. Hindi daw maaagaw ninuman sa kanyang kamay. So, ibig sabihin, nakahawak si Kristo sa mga Kristiyano. Nasa kamay niya ang mga Kristiyano. No? Wala daw makakaagaw. 29. Ang aking Ama, so may sinasabi siyang Ama, na sa kanila ay nagbigay sa akin. So, may nagbigay, may binigyan. Ay lalong dakila kaysa lahat. At hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. So, maliban kay Kristo nakahawak sa Kristiyano, pati rin ang Ama. Kaya sinabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Saan sila iisa? Nakahawak. Iisa sila, nakahawak. Saan? Doon sa iglesia. Kaya pala hindi maaagaw ninuman dahil ang Ama at ang Anak ay iisang nakahawak sa iglesia. Yung palang salitang ako at ang Ama ay iisa. Kung isipin mo lang yun, mga kaibigan, ay dalawa yun eh. Dalawa yun eh. Kasi yung salitang at, ibig sabihin, maliban ako, meron pang isa. Ganun ang ibig sabihin yung at. No? Ako at ang Ama, iisa. Gaya ng iglesia, mga kaibigan, sa chapter 17 ng John, sa verse 11, ganito kasi ang sinasabi ng Diyos. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan. At ako'y paririyan sa iyo, Amang banal. Paririyan ako sa iyo, Amang banal. Sino daw ang pupunta? Si Kristo. Saan pupunta? Sa kanyang Amang banal. Dalawa eh. Ingatan mo sila. Sino? Yung mga Kristiyano. Marami. The word na sila, no? Ingatan mo sila, marami sila. Sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Ibig sabihin, magkakaisa sila, magiging isa sila. Pero marami sila. Kasi sinabi niya, ingatan mo sila. Yaong ibinigay mo sa akin. Upang sila'y maging isa lang. Gaya naman natin. Yung word na natin, hindi isa yon. Sana maliwanag po sa atin mga kaibigan.